Hi, I'm Eliza Nicole Cuerpo. On my part, I'm going to teach you how to install ISO Windows 10 and 11. So now, I'm going to teach you how to install ISO Windows 10 with Media Creation Tools. So first, on your computer, open your preferred internet browser. Sa akin is yung Google Chrome. And then search ISO Windows 10 download. Click the first link or yung link na may pangalan na download Windows 10 this image ISO file. After pindutin, scroll down to create Windows 10 installation media. And once you click download now, mag-a-appear sa upper right ng screen ang media creation tools and then hintayin ito matapos mag-download. Once matapos mag-download, open it and wait for it to load. Accept the licensing agreement, then proceed. On what do you want to do, click Create Installation Media and then Next. Sa select language, architecture, and edition, kahit wala ka ng ibahin is okay lang. Unless gusto mong palitan yung language, edition, and architecture. Sa akin, pinilitan ko yung architecture into both. And then, click Next. After clicking Next, mapupunta ka sa choose which media to use. I choose ISO file so pwede siyang in-download later and then click Next. After clicking Next, you have to choose which path gusto mo siya i-save. Ako, sinave ko siya sa local disk D and then rename ko siya as Windows 10 and then click Save. After clicking save, mag-start siya mag-download. Since medyo mahaba siya, I have to cut the video out. After waiting matapos mag-download, kailangan mo ulit mag-wait to verify your download and sa creating Windows 10 media. After maghintay, kusa siyang lilipat sa burn the ISO file into a DVD and then click Finish. You have to wait lang for a few minutes to set up and then done! You finished na mag-download. Pwede mo makita yung file kung saang path mo siya din-download. Ako, pwede ko siya mahanap sa local disk D. And ayan, done. Next naman, I'm gonna teach you how to install ISO Windows 11. If i-compare natin siya sa Windows 10, mas straightforward siya i-download. So first, on your internet browser, search ISO Windows 11 download, and then click Download Windows 11 from Microsoft. After ma-open ang website, scroll down hanggang mahanap nyo yung download Windows 11 this image, ISO for x64 devices, and then sa drop-down, select Windows 11 Multi-Edition ISO for x64 devices, confirm, and then verify. And then, choose product language and then confirm. After verification, may lalabas na 64-bit download. Click that and then sa upper right, mag-a-appear yung downloading. After maghintay mag-download, click open, and then, ayan, meron ka ng ISO Windows 11. So, pwede mo siya makita sa File Explorer. So, hindi ko lang siya mahanap sa video, pero yung name ng file is win11 underscore 25 h2 English x64. And then, you're done. Ayun po, ako naman po si Andre P. Bay at sa part naman ng video na ito, papakita ko kung paano naman mag-format ng bootable na flash drive
gamit yung Ventoy. Okay, so as you can see, nandito na tayo sa PC natin. So, ito yung dinownload natin na Ventoy kanina. So, i-open lang natin to. Yes. And then, yan. So, bale, pag nandito na tayo, so as you can see, madidetect na niya kagad yung nakasaksak na device. So, bale sa case ko, linagay ko na yung ating bootable device. Tapos, yan, pwede na natin siyang i-install dito. So, bale, yes. Yes lang natin. Yeah. Ayun. So, gaya ng sinabi dito, Ventoy has been successfully installed to the device. So, bale, ito na yun. Ito na yung mismong bootable drive natin na ginawa. So, all we have to do na lang here is punta tayo, kunin natin yung dinownload natin na ISO file nung operating system. Yan. So, bale, itong ginagamit ko ngayon is yung Windows 11 na ISO file. So, bali, wait lang natin. Okay. So, as of now, malapit ng tapos yung paglilipat ng ISO file natin sa Ventoy. So, since nandito na siya, ready na yung bootable device natin. So, since nakagawa na tayo ng boot device, pwede na natin siyang testingin sa PC. So, bali, saksak na lang natin siya. Tapos, buksan yung PC. And then, try natin punta sa boot menu. So, ayan. So, bali, kailangan na lang i-boot na lang siya dun sa bootable device natin na ginawa. And yan. So, but as you can see, dyan na yung Ventoy. Tapos, ayan na yung ISO file na kailangan natin gawin. Gagamitin natin para pag-download ng OS. So, usually, magbo-boot muna tayo sa normal mode. However, kung sakali mang magkaroon ng problem or anything na hindi magpakita yung Windows setup, pwede naman natin subukan sa Wiimote. Ayan. So, after natin hintayin yung paglo-load niya, makikita na natin bubukas yung Windows. And yan, andito na tayo sa setup. So, hi everyone! In this next clip, my name is Joel V. De Los Santos and I'm walking you through how to create a bootable USB device using Rufus. It is a free open source utility designed specifically for formatting and creating bootable USB flash drives for installing operating systems. So, what we'll need for this process is a USB flash drive, like this, a USB flash drive, and then after we cover how to set it up, I'll demonstrate how exactly the device or this bootable device boots on a virtual machine. So let's dive into the step-by-step process. So for the first step is
download Rufus. So, to download Rufus, of course, punta muna tayo sa web browser natin and then let's search for Rufus. So, look for the official website. Usually, yun naman yung nasa top. And then, click on the link to go to the site. And then, select the appropriate download option for your Windows system. And then, click the link to download. So, as you can see here, finally, na-download na natin siya. So, after downloading Rufus, of course, let's go for the step 2, and the step 2 is to prepare our flash drive. So, our flash drive or USB should have at least 8 GB of storage depending on the size of the ISO that we will download. So, since na-prepare na natin ang ating flash drive or our USB, let's go now to the another step, which is to launch our Rufus and configure the settings. So, punta muna tayo sa File Explorer ng laptops or computers natin and then click or launch the Rufus. So, after this shows up, now is the time to plug our USB or flash drives into the port of our computers. So, here sa device, just choose your USB or flash drive. On the boot selection, choose disk or ISO image and then select the file on your files. So, in the partition scheme, I chose the GPT because it's compatible with modern system that use UEFI firmware or the one that I have or what works mostly for the new computers nowadays. So after all of that, let's click start. So here, of course, there's a warning na mawawala lahat ng files on your flash drive. So of course, make sure that na-back up mo na yung files on your flash drive or there are no important files there. So finally, let's just wait until the copying of our ISO file on the Rufus is done. And then, fast forward na lang natin to, and then now we finally have our bootable device that we created using Rufus. After this, we can now demonstrate how this bootable device works using VirtualBox. So let's come now to the demonstration of how our bootable device works. So here, I just opened my VirtualBox and then created a new project or a virtual machine and named it Rufus. And then since I'm gonna use Windows, let's just select Microsoft Windows here and then finish. And then after that, mag-configure na tayo ng settings, and since we are gonna use the USB, kailangan natin enable yung USB type na gamit natin. And then add the name of your USB here after you plug it in. So okay, and then after all of this, let's just start this virtual machine. And then let's just wait for this to load, and then this is what it looks like if you are using Rufus in your bootable device. So if you are not using virtual machine, if ever na ginagamit mo is yung mismong laptop or PC mo talaga, usually ang lalabas is the BIOS or the UEFI, and then you just need to choose sa boot priority yung bootable device that you have, and then it's gonna proceed to the Windows that you downloaded. Unlike the Ventoy na kailangan mong pumili if what ISO you are gonna use, because if you're using Rufus, there's only one choice in that bootable device. So it's a default and it's automatic. Lastly, you can now set up the computer that you have or the Windows that you downloaded.
Hi there. First things first, I am Vendor. You might have seen my fellow groupmates do their part. They might have shown you the first part, second part, or even the third part. Now, let's move on sa partition na part. Here's sa tutorial namin na Windows installation. Let's go! First things first, since nasa partition part tayo, we need to start with this. I'll explain first what the importance of partition is. Partitions divide a single physical hard drive into multiple logical independent sections, like yung C drive and yung D drives natin. It enables better data organization, allow multiple operating system to run on one machine. It improves system performance and enhance security by isolating system files from user data. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin tong partitions na to. Ngayon na nasa setup na tayo ng partitions, we just need to delete this 0 partition 1 to partition 3. Ngayon na dinidelete natin sila, yung allocated space natin is nag-total size ng 80 GB. We need to divide this to 50-50 or it depends on what you want. Ngayon na dinivide natin to, may nakalagay sa type ng this partition 4 is yung unallocated space. Pipindutin lang natin yung create partition para maging primary natin ito. Then format. Then ayun yung in-next natin para ayun yung magamit natin. Ngayon, after nun, as easy as that, mag-i-install na to. Then we just need to wait. Then it's done. After the partitions part, you just need to actually wait and wait over and over again. Kasi sobrang dali lang ng part na to since after mo magawa yun, nothing, nada. That's it. You're done. You just need to set up this, but tutorial na yon ng isa ko pang fellow member. Good day po everyone, ako po si Daniel James M. Soria and ngayon po ipapakita ko naman po sa inyo kung ano po yung mga next step na gagawin po natin after po mag-reboot ng device natin from Windows Installer. So sa pagka-reboot po ng device po natin, mapupunta po tayo dito sa OOBE or Out of the Box Experience kung saan po isi-set up po natin yung device. So sa first screen po, itatanong po tayo kung tama po ba yung country or region na sinelect niya po. So ngayon po, dito po sa akin, pinili niyo na po yung Philippines. So, tama po siya. So, kapag iba naman po sa inyo, piliin niyo lang po yung country niyo at i-click itong yes. So, sa akin, i-click ko na itong Philippines and yes. So, hintay lang po natin siya. So, sa next naman po, tatanungin tayo kung tama po ba ang keyboard layout or input method na sinelect niya po. So, sa Philippines po, typical po na ginagamit po natin is yung US layout. So, tama po ito. I-yes ko lang po siya. At hindi na po ako magdadagdag ng second keyboard layout. So, skip ko lang po. So, hintayin lang po natin siya. Kasi dito sa next screen na to, ipapakonect niya po tayo sa internet po natin. So, i-connect ko lang po siya sa Wi-Fi. So, hintayin lang po natin siya. So, nag-check yung for updates na po siya. So, dito, either po mag-i-install po siya ng update or mag-check lang po siya ng update. So, either way po, i-wait lang po natin siyang matapos. So, dito naman po sa next screen, i-ask po tayo na i-name po ang ating device. So, kung want nyo po, kung gusto nyo pong pangalanan siya na office laptop or office computer, home computer, or study room computer, sa inyo na po bahala. Dito lang po nyo po siyang i-name. So, in my case naman po, gusto ko po siyang i-skip for now. So, hindi ko po muna siya ipapangalanan. So, click ko lang po yung skip for now. And hintay po ulit tayo. And mag-check lang po ulit siya for Windows Update. So, typical po sa Windows. So,
after po niya mag-check for Windows Update, ililipat na po tayo dito sa Unlock Your Microsoft Experience. So, dito po, need po natin isign yung Microsoft account. So, previously po, kung Windows 10 po ang ini-install niyo po, pwede niyo po ito i-skip at gumawa po ng local account. Pero in this case po, sa mga latest Windows 11 update, katulad po dito sa 25H1 or 25H2, hindi na po tayo pwedeng gumawa ng local account and required po tayong mag-sign in na Microsoft account. So, i-press lang po natin tong sign in. Press lang po natin tong sign in. And ilagin po natin yung Microsoft account po natin. So, skip na po natin to. I-skip ko na po kayo. So, dito po sa part na to, kung saan mag-create na po tayo ng PIN. So, since naglagay po tayo ng Microsoft account po natin dito sa device, kailangan po natin maglagay din po ng PIN. So, i-click lang po natin tong create PIN. Hintayin lang po natin siya mag-loading. At dito po natin ilalagay yung PIN po natin. So, meron po ditong button sa tabi niya po na i-cancel. So, maybe iniisip nyo na pwede natin tong i-skip na hindi po maglagay ng PIN sa device po natin. Pero kapag click po natin siya, sasabihan po tayo na ayan po, your account requires a Windows Hello PIN. So, required po tayong maglagay ng PIN sa device natin. So, click lang po ulit natin yung create PIN. And, ilagay po natin yung PIN natin. So, ito po, i-check nyo po ito kung gusto nyo po ng alphanumerical yung PIN nyo po. So, para magiging password po siya. Pero in this case po, ko po, gumamit lang po ako ng numbers. So, hindi ko na po siya kailangan i-check. And, i-press ko lang po itong okay. Press lang natin tong okay na button. Hintayin lang po ulit natin siya. And, mapupunta na po tayo dito sa choose privacy settings for your device. So, typically po, dinidisable ko po ito lahat kapag gumagawa po ako ng clean installation. Pero, depende po ito sa inyo kung ano po yung services ng Microsoft ang gusto nyo pong gamitin. So, kapag gusto nyo po na automatic po ng Windows ma-access yung location nyo po for weather forecast, kailangan nyo po itong i-toggle on. Pero, so, in this video, ang itatoggle off ko na lang po is itong una, yung personalized offers, and yung sa taas po, which is itong diagnostic data, which is itatoggle off ko para ang isend niya lang po is yung required only. So, hindi niya po isend yung mga optional data. And, ayun lang po yung mga itatoggle off ko po dito, and i-click lang po natin ang accept. So, hintay lang po ulit tayo. And papupunta na po tayo dito sa screen. So, depende po ito kung yung Microsoft account nyo po, meron pong nakastore na backup sa OneDrive po. So, sa akin po, since meron pong backup na nakastore, ina-ask niya po ako dito kung gusto niya po i-restore to. So, depende po sa inyo kung gusto niyo po i-restore yung backup or hindi. So, in this case po, ipapakita ko po sa inyo kung gusto niyo po siyang hindi i-restore. So, parang isa-set up nyo po siya as a new device. So, i-click ko lang po itong more option and set up as a new PC. So, click ko lang po siya. Ask niya po tayo na heads up, you won't be able to restore it from your backup folder later. So, i-click ko lang po ulit siya, yung set up as new PC. And wait lang po natin siya. So, magta-transition na po siya. So, patapos na po yung setup. And sasabihin niya po, getting things ready for you. So, dito po sa part na to, hintayin na lang po natin siyang matapos. Hanggang sa mapunta po tayo dito. So, dito naman po, itatanong niya po
yung kung para saan po natin gagamitin yung device po para po ma-customize niya po yung experience po natin. So, kapag gaming po ang gagamitin po natin dito, i-check pa natin tong gaming, or kapag for schoolworks naman po or business, pipiliin po natin yung respective po nila. So, pwede po tayo pumili ng kahit multiple choice po dito, or pwede naman po na isa lang. Oops, na-zoom in ko siya. So, for this sa video po na ito, hindi ko po siya, wala po akong isa-select. So, malinis po siya, hindi niya po i-customize yung Windows para sa kahit ano po dito. Pero kung gusto niyo po, pwede niyo lang po i-press kung ano para saan niyo po gagamitin yung device, and i-customize niyo na po yung nakapinned na apps sa taskbar or sa start menu na po na more appropriate po sa experience na yon or sa kung saan nyo po gagamitin yung device na po. So, i-click ko lang po itong skip since wala pa akong sinelect na kahit isa, and hintayin lang po natin siya ulit. So, dito naman po sa screen na to, pinapaset up niya po tayo sa phone link. So, or your phone. So, dito naman po, ang gagawin niya po is i-connect po yung device, yung mobile phone po natin, papunta dito sa laptop. So, para makareceive po tayo ng messages, ng mga files, ay pwede po natin i-access yung files or pag-send ng files to each other sa phone po natin papuntang laptop or sa laptop po papuntang phone. At ma-access din po yung mga photos, videos po natin wirelessly. So, hindi na po natin siya i-connect. Pero, in this video po, hindi ko po siya isa-set up. So, i-click ko lang po itong skip. And tatanungin niya rin po tayo na i-back up po yung phone photos po natin sa OneDrive. And since ayaw ko po yan gawin, or kung ayaw nyo po, click nyo lang din po itong skip. And tatanungin niya po tayo dito, always have access to your recent browsing data. So, for sure dito po, ang papagamitin niya po tayo ng Microsoft Edge. So, ang sasabihin, ipipindutin ko na lang po muna itong not now, para po hindi po muna mag-sync yung sa Microsoft Edge. And mag-a-ask po siya ng depende po to sa device niyo po, yung itong screen na to. So, dito po sa laptop na po ito, kapag nag-clean install po ako, i-offeran niyo po ako dito ng free trial of Microsoft 365 Personal. So, depende po yan sa device niyo. Kung computer po yan, or sariling build po yan, more possibly na hindi nyo po ito makikita. So, kung yung laptop nyo naman po, meron pong included na free trial ng Microsoft 365. Ito po yung makikita nyo po. So, hindi ko naman po siya i-avail. So, i-decline ko lang po siya. So, dito rin po, i-offer niya po rin tayo ng Microsoft 365 Basic. Kung gusto nyo po, pwede nyo po siyang i-continue. Pero sa akin po, i-decline ko lang din po siya. So, ayun po, makulit po talaga yung Windows kapag pagdating po sa mga advertisement ng services po nila. So, dito po, ipapakita niya rin po na pwede po natin gamitin yung Microsoft 365 for free. So, hindi naman po natin yan, alam ko naman na po yan, or sa inyo po, kung gusto niyo po pag-aralan, pwede niyo lang po yung i-next. Pero, sige, next po natin siya. And dito naman po, ipapakita nyo naman po yung advertisement para po sa PC Game Pass. So, for mga gamers po, kung gusto nyo po yan, pwede po kayo dito directly mag-join para po makagaroon po kayo ng PC Game Pass, maka-access po sa mga games. Pero po sa akin, gusto ko lang po siyang i-skip. So, kapag ayaw nyo pong i-avail yung mga services po na lalabas po ng Windows, ng setup, available po yung option na skip, ayun lang po at i-click nyo. So, ngayon po, pagkatapos po na madami pong skipping, andito na po tayo sa desktop po natin. So, na-set up na po natin yung Windows po natin. Andito na po siya sa desktop. So, before ko naman po i-end po tong video na to, ipakita ko lang po sa inyo kung paano po tayo mag-Windows update para po ma-update po yung mga drivers po natin, tapos ma-ensure na palaging updated yung device natin. So, kailangan po update yung device natin para much more secure siya, since security updates ang
may mga security updates ang dinadala ng Windows Update, or pati yung mga kung ano yung mga necessity, baka may mga bagong features na lalabas para ma-experience natin yon. So, para ma-update natin siya, punta lang po tayo dito sa settings. Open po natin siya. And scroll down po hanggang sa makita po natin tong Windows Update. So, click po lang po natin siya. So, ayan po. So, since earlier po, nakita naman po natin na nag-start na po siya, nag-checking for updates na po siya. Dito po, pag open po ng Windows Update po natin dito sa settings, nakita po natin na ito po, na may nakita na po siyang mga updates na pwede po natin i-install. So, i-download and install po lang natin siya. Iba po yung mga method na to. Pwede po siyang katulad po ng ganyan. Pili na po yung mga kailangan po isa-isa. Or either naman po, meron po ditong download and install all. Or mag-check for updates kung wala naman po kayo. Wala pa pong nakitang updates dito sa settings. So, download and install ko lang po siya lahat. And ayun po. So, in-start ko na po i-download and install lahat po ng mga updates. So, nag-include po ito ng mga feature updates, security updates, pati mga driver updates. So, pagkatapos po nito, magiging fully updated na po yung device at pwede na po natin siyang gamitin normally. So, pwede na po tayo mag-install ng programs katulad ng Office or mga laro. So, ayun po, na-set up na po natin yung device po natin starting from pag-create ng bootable USB papunta sa pag-boot sa installer at pag-setup pag-setup sa OOBE hanggang sa mapunta po tayo sa desktop. So, ayun lamang po. Thank you po sa panunood po.